Ang pagpirma man sa impeachment, di man magpili siguro kung taga Luzon, Visayas, Mindanao ka. Tulo upat ni ka-impeachment ha. Dili ni kayo sa lang. Upat ni. Ang first, wala, nakita na to, wala may unod. Katong gipile sa magkabayad lang. Wala tayong pirma, ibasa niya po na to. Ikadua, nakita niya po na to, gipile, walay unod. Ikatulo, tulo niya, walay unod. Ikaw pat, nakita man sa Kongreso nga naay unod. Nakita po nato nga naay unod. Motong ni pirma ta. Kagawan. Tulo man to ko. Tulo. Sa iyang papel, dili man ko abogado ba, no? Pero ang pagkaan ay sa iyang papel, ang pagkasulat sa impeachment, murag dalit-dalit ba. Kini, anay gikayo. Kanya nakita nato nga nag-iikot nga unod. Nila nga budget to, di kakakuha og budget dito kung dili ka mo pirma. Ako ba, dili na fair sa ako ang question. Nakita mo, grabe kayo kumaway sa budget hearing ba? O pirma ko, dili sigurado kung ano ako'y budget. Okay. Kaya makikaway man ko sa Kongreso. And tapalyung tanawa ninyo ang budget hearing nga mga clips sa 2024. Kaya wala ko gisugot nga igo lang ko matanduan. Akong ipakomit live o akong ipapirma ang mga sekretary nga akong ipangayuan. So, kung maingon mo nga mupirma tungod sa budget, saan pag di ko mupirma, grabe ko makikaway sa Kongreso, labi na sa panahon sa budget hearing. So, wala may pressure. Hindi man na pwede i-pressure. Kung sa magiging lang ko nga, kung saan ko man nila pag-pressure, okay, tanan akong giaway sa 2024 na nasa GAA. Ang GAA, mo nagtawag General Appropriations Act, balaod na sa Pilipinas. Kung di nila na i-release ang budget na nasa GAA, pwede nila manumbong ta ombudsman, nga nung wala i-release na, so dili nila mapugnan. Dili na ko nila presyoron. Kaya dili man nila mapugnan, gawas ang katong 2024 na budget. Kung ila kong giipit adto, dili ko makapagawa sa 2025. Karon libro na, balaod na. Dili na pwede uturuhon, dili na nila pwede i-release. Obli sila nga mo release kay balaod na sa Pilipinas. Kongreso, 215 plus additional 25. So kanina ka nag-petition na ni Congress na mismo. Based on what ground ni siya kong? Ang pito ka ground, no? Ang pito ka ground sa impeachment, no? Okay. Ang Article 1, respondent betrayed, inyo naman yung nabasa ba? Ako lang basahon? Or mas masunan to kay respondent betrayed the public trust, committed culpable violation of the Constitution, and committed high crimes, etc. Article 2, respondent betrayed public trust and committed graft and corruption in her misuse and malversation of confidential funds appropriated to the office of the Vice President. Article 3, respondent betrayed the public trust and committed bribery and other acts of graft and corruption. Article 4, respondent committed culpable violation of the Constitution or betrayal of public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose her properties. Article 5, respondent committed other high crimes, including high crime of murder conspiracy to commit murder. Article 6, respondent by herself and or in concert with others committed acts of destabilization constituting at least a betrayal of public trust, etc. Article 7, totality of respondent's conduct as Vice President, including her commission of the foregoing facts, clearly display conduct constituting betrayal of public trust, culpable violation of the 1987 Constitution, and graft and corruption. Manaay quadcom or wala, no? As long as 1/3 of the members of the House will sign the articles of impeachment, dili na kinahanglan ni Agi sa Committee sa Justice, idiretso na gid sa Senado. Okay. Presidente, dili ba siya? Kami man ang, di ba kami man gani nag-imbestigar. And bisan kamo nga wala mo nag-imbestigar, nakita man mo kay transparent man ang Congress, kay live man na ng gabuhaton ng budget hearing, hearing sa kaso. Unya, mismo kamo man nakakita man siguro nakadungog mo kung yun sa niya pagtubag, kung ipauta na siya bahid kung yun sa niya paggamit ang confidential intelligence fund. So, bisan pag dili ka congressman, makabalo man ka kung nabay kaso, pwede ba i-file ang kaso o dili. So, I don't think it's self-serving.